Hello mga ka-legit Davercats, another good news coming from MVP or Manny B. Pangilinan na isa sa mga CEO President po ng TV5. Ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago nga tayo magpatuloy sa ating mga updates ngayong araw, of course, nais kong magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davercats po natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much! And of course, updates po tayo ngayong araw kung saan ay marami po, ang daming nangyari ngayong araw, kung saan dito po sa segment ng Gimme 5 ay nasurpresa tayong lahat dahil si Atasha po, or ang lola po ni Atasha na si Lola Belen ay confirm na ngang mapapanood natin bukas araw ng Sabado dahil in-announce niya na po sa national television at sa lahat ng social media platform that she was going to the Philippines tomorrow. Ayun. So, ibig sabihin yan, mapapanood natin siya ng live at hindi lang basta mapapanood natin siya sa screen, no? Ano kaya ang magiging itsura niya in person? And she said also na miss na rin niya ang kanyang apo na si Atasha. And kanina rin po, isa rin sa mga good news na ipinakita po ng EAT kung saan may panibago na naman silang sponsor or advertisers na nagbayad para po i-place yung kanyang ads at i-promote dito po mismo sa EAT. So makikita natin sobrang siksik, liglig na po talaga yung mga commercial ads po nila dito sa nasabing noontime show at talagang mula noon hanggang ngayon sila pa rin talaga ang pinipili ng ilan sa mga advertisers kasi according po sa ilan sa mga source and news po sa online na talagang may mga advertisers lalo-lalo na yung may mga issue po sa noontime nagpo-pull out, 'di ba? At mahanap sila ng isang noontime show na may mas magandang kredibilidad at isa ang EAT sa mga kanilang napipili. And originally, lahat po ng mga nakikita nating mga advertisers and sponsors na pumapasok ngayon sa EAT is talagang nakasama na rin nila for the longest time. Nung lumipat nga lang sila galing po sa GMA going to TV5, medyo nagkaroon ng problema sa mga naiwan doon dahil di ba nga nagkaroon na po ng advance payment para doon. Kaya po may mga advertisers na naiwan doon kahit nga po si Aling Poring na talagang masasabi nating isa sa mga malaking advertisers po ng TVJ nakapag down payment na doon, nakapag advance payment na po sila sa doon sa kabilang sa Tape Bulagta. Kaso nga lang hindi na nila mapupull out yun dahil nakapag down na po sila. But anyways, eto na nga kasi kanina po in-announce neto pong TVJ sa kanila pong national television that today is the day kung saan ay ilalabas na po nila yung pinaka Christmas ID station po ng TV5. Yearly po kasi gumagawa po ng Christmas TV station po ang ABS-CBN kahit wala silang prangkisa. Tapos po ang GMA7 naglalabas din sila. And ngayon po naglalabas din naman ang TV5 ng kanilang Christmas ID station pero hindi po ganun kumbaga parang hindi nagiging big deal po sa publiko. First time ever na talagang inaabangan ng lahat kasi po sabi po ng TVJ na mapapanood na nga daw ngayong gabi doon po sa news, doon po natin mapapanood yung tinatawag na kanilang Christmas ID station. Kaya naman ngayon pa lang kinocongratulate na si MVP kasi parang parang kasing first time kasi na napag-uusapan tsaka hina-highlights ito pong nasabing programa, kaya talagang nasabing Christmas ID station at aasahan po natin nakasama ang TVJ doon. So nung November or this coming November 18 ilalabas naman po kasi tuwing November 18 po talaga sila naglalabas ng Christmas ID station dito po sa nasabing show. And then ngayon po mas pinaaga nito pong TV5 which is really better kasi mamaya po sabi nga ng ilan sa mga vloggers po na nagpunta mismo sa Mandaluyong kung saan nandoon po yung kanila pong istasyon, diba, yung TV5 station
nakita po nila yung preparation at mamaya sisindihan na po yung ilaw, no? Kasi 'di ba doon po sa Mandaluyong, yung opisina po ng TV5, meron pong malaking bilog doon na parang nakalagay yung TBJ and TV5. Ina-highlights po talaga nila yon. So first time po 'yan. Kaya naman na ngayon pa lang kino-congratulate na natin itong si Mr. Manny B. Pangilinan for first time talagang inaabangan ng lahat, no? Ito pong kanilang Christmas ID stations. Kasi yung mga nakaraang buwan, mga nakaraang taon, di ba? Ang inaabangan lang talaga ang ABS-CBN at ang GMA7. But this time, TV5 po ang nangunguna ngayon. And inamin din naman po ni Mr. Manny B. Pangilinan na sa pagpasok po ng noontime show na ito, kasi parang feeling niya kompleto na siya. Diba meron po siyang confession sa isang interview na matagal niya na palang inaawitan ng TBJ. Dito po sa tape, 'di ba, nagkausap po sila noon, nagkaroon ng meetings between Manny B. Pangilinan and Tape Incorporated, and then hindi po pumayag ang tape na kunin yung noontime show na ito, kaya nanatili sila sa GMA. And this time, ito na nga, natupad na yung kanyang pangarap dahil nasa tahanan niya na ang OG, no, ang original noontime ng lahat, no, mula pa 1979 if I'm not mistaken up to the present. And kanina rin po, marami po talaga ang nashock kasi nga po isa sa mga segment po doon sa Gimme 5 kung saan yung isang contestant ay nag-ask kung pwede raw batiin yung kanyang anak dahil nanonood daw ito ng Eat Bulaga. Paulit-ulit po nilang binabanggit yung title na ito, which is, di ba, minsan pinagbabawal po yun. Sabi po ni Attorney Abraham Garduque noon na pwede raw silang maghabla or pwede raw nilang kasuhan kung sino man daw sa mga host ang gagamit ng title na ito. But this time, dahil po meron ng kalabuan at tagilid na nga ang laban patungkol sa trademark, parang freely pwede na nilang sabihin ng paulit-ulit. So yun yung good news para sa kanila. So dahil dyan, bago tayo magpatuloy, narito ang ilan sa mga komento po ninyo patungkol sa last update po natin. So inahin natin ang komento mula kay Ma'am Shi. Sabi ni Fallen Angel, tama, wag nating mag-usapan, ikumpara ang dalawang kambal, nakakaawa na din anak ni Carmina, work lang naman sila, okay na yon. Nakikita natin sila kung alam na nating wag na lang palakihin issue, okay na makita natin kaiba nila, wag nang pag-usapan sila. True naman, di ba? Parang it's unfair na pag-usapan at ikumpara itong si Cassie tsaka si Atasha. Kaso nga lang, di ba, dahil nga parehas silang nasa noontime show, parang sila yung pinagsasalpok, siya agad yung pinonterya na pwedeng ikumpara kay Atasha. So hindi natin maiiwasan yan, lalo-lalo na sa mga talagang yung ikinukumpara yung mga artista, 'di ba? So hindi natin pwedeng hindi natin pwedeng pigilan kasi opinion nila yan. So another comments coming from Rodolfo Kidem. Sabi niya, wag silang ipagkumpara. Sobrang layo ang agwat ni Atasha kay Cassie. Pwede siyang ikumpara kay Raisa Madison, not Atasha. I think hindi rin sila pwedeng i-compare, no, to each other. Kasi malayong-malayo po silang daw. Magkaiba po sila ng ganda, magkaiba sila ng talento. At nakita naman natin that Raisa is growing up. Talagang yung kanyang talent talagang kitang-kita na at pinatunayan niya sa mga gustong patalsikin siya noon na meron siyang ibubuga. Sabi ni Arsenia Dula, wag silang ipagkumpara, kanya-kanya sila ng itsura pero parehong mabait. Mas Mariosep, masama lang sa EAT. Si Atasha, ginawa na ninyo ng issue mga bata, niwala nga sila sa isip nila na paglabanin sila. Actually, meron po ang isang write-up na sinabing nagtatawanan daw yung pamilya or magulang po ni Atasha tsaka po yung magulang ni Cassie kasi parang meron silang parang relative sila, ganun, diba? But anyway, maraming salamat po sa inyong mga komento. Please mag-comment lang kayo sa comment section natin na related sa ating latest updates. Thank you for watching, guys. God bless everyone.